Hello mga kamare! At kanina nga ay nagluto ako ng biko. Dahil ngayon ay undas, kaya nang naisip kong lutuin. At sa tuwing piyesta nga ng mga patay, nagluto talaga kami kahit papano para ihalad namin sa altar. Bukod sa pagsisindi namin ng kandila, bali kasi sabi nga nila pag piyestang patay, ito daw yung mga araw nila. Hindi din naman namin madadalaw kasi nga malalayo po katulad ng tatay ko tsaka mga kamag-anakan namin nasa probinsya. At eto na nga, balik na nga tayo dito sa niluluto ko. Ito nga pala yung biko ko ay simpleng paraan sa pagluluto lang. Natutunan ko lang tong pagluluto ng biko sa mama ko. Yung unang gata nga niya ay ito yung ginawa ko, naglatik ako. Gusto ko kasi dyan yung medyo nagbabrown at magmamantika. At ang naluto na ngayon ay ito naman yung ginawa ko, nilagay ko na yung kakang gata. Bali 2 niyog to, nilagyan ko na rin siya ng asukal. Bali pag ako pala nagluluto ng biko mga kamare, brown sugar ginagamit ko. Kalahating kilong malagkit lang din naman ang lulutuin kong biko. At ito na nga, halu-haluin siya hanggang magiging malapot. At kailangan pala ituloy-tuloy ang paghalo dyan kasi nga aapaw siya mga kamare. Medyo matagal nga pala pag nagluluto ng biko. Kailangan kasi palaputin talaga yung gata. Tsaka kailangan din haluin ng haluin. Kasi kung hindi mo siya haluin, didikit yung ilalim. Mga 1 oras din akong nagsalang dyan bago siya naluto. Simpleng biko lang naman tong lulutuin ko mga kamare. Hindi naman to espesyal, cherries. Paano ba kasi magluto ng espesyal na biko? Ako kasi itong ganitong pagluluto lang ang alam ko. At ito lang din ang alam kong lutuin, yung biko, yung mga suman at yung iba pa, hindi talaga ako marunong nun mga kamare. At ayan na nga nung lumapot na nga nang lumapot yung gata, ito na nga nilagay ko na yung malagkit. Maliit na kawali nga lang din yung gamit ko dyan mga kamare, pilit ko na lang siyang pinagkakasya, total kalahati lang din naman. At ayun na nga, medyo natapunan nga ako ng konti. Sabi nga nila, pag may tuwing natatapon doon na ganyan, sabi nila may nanghihingi daw na kaluluwa. Kaya ayun, hinayaan ko na lang, niligpit ko na lang nung natapos na ako sa pagluto. At ito na nga, haluin lang ng haluin siya hanggang tumuyo. Haluin lang siya ng haluin hanggat ma-absorb ng malagkit yung gata. At kailangan din talaga tuloy-tuloy din siya sa paghahalo mga kamare dahil nga magiging tutong yung ilalim pag tigilan mo siya. At kanina nga nung nagsaing ako ng malagkit, nagkatutunga siya ng konti pero ginawa ko, hinalo ko na lang din dyan. At ingat na ingat nga din ako sa paghahalo niyan at baka tumilapon siya lahat. At pag nangyari yun, wala na kaming maihalad sa altar, cherries. At baka magalit yung kaluluwa at magpaparamdam sa amin mamayang gabi. At ito na nga yung finished product mga kamare, kasimpleng biko lang yan. Okay na yun, at least may maihain at may mailalagay sa altar. At nagluto din pala ako ng konting pansit mga kamare, hindi ko na nga nabidyohan lahat kung paano ko siya ninumpisahan sa pagluto. Kasi nga full storage na naman yung cellphone ko. Talaga kakayanin ng mahabang video. Ayan na yung kapartner ng biko mga kamare. Kalahating pansit lang din tong niluto ko. At ayun nga, may bumubulong-bulong kanina sa voice over ko. Yung anak ko, linapitan ako. Bali, manok nga pala yung sahog ko dito mga kamare sa aking pansit. At saka kikiam, yun yung sahog niya, tsaka gulay. O diba may pansit, parang birthday lang mga kamare, cherries. Sa bagay, sabi nga nila, araw nila ngayon, araw ng mga kaluluwa. So parang birthday din nila yun, diba mga kamare? Undas na maulan ngayon mga kamare. Yung kapatid ko pala ay nakalibing lang dito malapit sa Montalban, kaso lang naulan kaya hindi na namin napuntahan. Siguro sa mga ibang araw na lang. At ito na nga po siya mga kamare, luto na ang aking pansit. At yun lang, salamat sa panonood, God bless!